Alam ko lahat tayo may mga testimony, may mga patotoo. Yung binago lang yung buhay po natin, yung nagising tayo, malakas tayo, ano po, ah, yung nakilala mo si Jesus. At marami sa atin, kuminsan yung gusto mo magpasalamat, pero pag mayroong matinding nangyari. Actually po yung pinakamatinding nangyari sa buhay natin ng ating isang makilala. Nang tayo maligtas, nang tayo lumaya sa kuko ng Diablo. We have been delivered from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. Amen? Redeemed, saved, forgiven, forever blessed. Hallelujah. Secured in the hands of our Lord Jesus Christ. Glory to God. Amen? Hallelujah. Good morning po sa bawat isa, sa bawat first-timer natin, sa mga nasa online, kay Kapitan, kay Brother Jomer, saka po sa bawat isang nandito. Baka magkamali ko alam lahat ang pangalan. Alright. Alin po yung preaching ko, pang 2 oras. Kasi nga po, it's about getting back on track, ano? Because of this pandemic, actually, bagamat wala pang pandemic, maraming mga tao na diskaril ang buhay sa mga nangyayari sa buhay nila, sa mga problema. No? Sapagkat hindi alam ang purpose ng buhay. Alam po yung problema mo ngayon, at the end of the day, parang wala na yun. Darating ang panahon, lahat ng bagay na yan, lilipas. Isa lang talaga yung mahalaga sa buhay. Nagawa ba natin yung kalooban ng Diyos? Kaya tama po yung isang man of God. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but to live a life without purpose. Kaya nga po, ngayon, how to have a strong comeback. Ito yung gusto ko i-share sa inyo. Sabi niyo, strong comeback. Maaring akala mo nandiyan ka pa, maaring akala mo okay ka pa, mayroong mga ganyan eh. We can be deceived by our own heart. Sabi nga ng Jeremiah 17 verse 5, the heart is deceitful. Ang puso daw ay magdaraya ng higit sa lahat. At sino daw po yung makakagabot nito? The heart is deceitful above all things. In other words, mas mandaraya pa siya kaysa Satan. Kaya kung minsan, hindi mo man kailangan ng demonyo, ang diablo para madaya. Pag hindi ka born again, your own heart can deceive you. Kaya napakahalaga, we are guided by the Holy Spirit and we are living according to God's Word. Amen? God's standard. Kaya nga po, magwa 1 month na po tayo sa ating series na ito na Get Back on Track. No? Huwag tayong lalayo, balik tayo sa tamang landas natin. Pag hindi malalim at maapo yung ating pagsamba, ang ating devotion, ang ating thanksgiving sa Diyos, pasasalamat, you have lost your track, nawala tayo. Pag hindi tayo nag-share ng gospel, no? Ginagawa yung dapat natin gawin sa pamilya, sa kapwa, nawala mo yung purpose mo. You need to get back on track. At marami, hindi lang yung purpose ang nawala. Nawala din nila yung kalang passion, yung kalang gigil, yung kalang dahilan, bakit nabubuhay sila? Bakit excited sa buhay? Nawala yung passion. Ito yung na-share ko during our fasting about Elijah. After his victory in Mount Carmel, disappointed siya, frustrated siya, at gusto nang mamatay. Kasi yung kanya in-expect hindi nangyari. He was not celebrated. At ang reaksyon ng king at ni Jezebel at ng Israel, gusto siyang patayin. Instead of revival ang nangyari, rebellion pa rin because of the spirit of Jezebel. At si Elijah for 40 days and 40 nights, naglakbay at gusto nang mamatay. At dinala siya ni Yahweh doon sa Mount Horeb, sa isang yugib. And then doon, pinakain siya, pinagpahinga. At pagkatapos, sabi ni God sa kanya, Elias, sa isang banayad na boses, anong ginagawa mo riyan? Sabi, anong ginagawa mo riyan, Elias? So, nawala yung kanyang purpose at passion. And thank God, God is so gracious to us. Ayaw niyang manatili tayong nandun sa yungib ng kalungkutan ng ating mga buhay. Dadaling kanyang muli sa iyong purpose. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Marirestore muli ang iyong passion. At kanina yung preaching, yun ang Webes o Thursday. About, para magbalik tayo sa ating tamang landasin, we need to put God first.
Alam po, thankful ako kay Brother Noe. Siya po yung mga nag-edit noon para mapaiksi yung mga video natin. Punta lang kayo sa Christ in You videos, makikita niyo yung mga edited preaching natin na talagang nakafocus lang sa preaching para kung siya, concise na, no? Talagang pinagsama na roon. Now, ready na ba kayo sa yung strong comeback? Get back on track for your strong comeback. Sabi natin, I will get back on track for my strong comeback. Isa pa, I will get back on track for my strong comeback. Alam mo, gusto ng kaaway, manatili kang nakadapa. Manatili kang lugbok, discouraged, malumbay, at hindi nakaka-bless. Walang nakaka-bless sa isang taong discouraged. Nakakahawa pa yan. Walang nakakatuwa sa isang taong nanatiling lugbok, malungkot, at lukot ang mukha. Talo pa niya ang nilamutak na kamatis. Walang nakaka-bless doon. At hindi ganyan ang kwento ng buhay natin. Hindi dyan magtatapos. You will have a strong comeback. Amen? Sabi niyo, strong comeback. Ano sabi ng Bible sa Proverbs 24, verse 16? Pasin dito. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit. Ano pinapakita riyan? Hindi ko mga Diyos tayo, exempted na tayo sa mga labanan sa buhay na kung minsan talagang mas malupit pa sa bagyong dumating sa, ano kasi ulit, bagyong malakas? Odette. Hindi ko po Christian ka na, wala lang mga suntok na at mga pagsubok na matitindi na parang mahirap tanggapin. At kung minsan babagsak na talaga magka-question ka, magtatanong ka. Pero anong sabi riyan? Ang taong matuwid, mabuwal man ang 7 ulit, hindi lang minsan. Hindi lang minsan, 7 times. Sa Bible, kung minsan ang number 7, it's about perfect number. Ibig sabihin talagang complete. Ano pinapakita na ito? Ano bang katinding pagsubok, pagkalugmok, pagkabagsak, ang maranasan mo, hindi ka pwedeng hindi tumayo. Hindi pwedeng hindi ka babangon sapagkat anak ka ng Diyos. Meron kang relasyon sa Kanya. Kung hindi mo kayang bumangon, ibabangon ka ng Kanyang biyaya, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang presensya, ng ating pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi riyan, hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Yun, bagsak na, sadsad na ang mukha sa lupa. Ayaw na magbago. Ayaw nang sumubok pa. Feeling niya na-trap na, nando na lang. Talagang ganun siya. Makasalanan, hindi na magtatagumpay. Yun na, hindi na makabangon. Walang relasyon sa Diyos. Kaya kung may Diyos ka, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Amen? Alam po itong kwento ni Martin Luther, nung panahon ng Reformation, na nag-uumpisa pa lang po siya, dumating sa buhay niya yung depression. Literally, binibisita siya ni Satan, dinidiscourage. And he was being persecuted by the bishops and the Pope. At nagtatago siya. Ang ginawa po ni Martin Luther, sa bahay na lang, nagmumukmuk, discouraged, confused, at malungkot ang mukha. Minsan po yung kanyang asawa bumaba. Yung kanyang asawa, yung kanyang misis, nagdamit pagluksa. At then, pababa siya ng hagdanan, paalis, nakita siya ni Martin Luther. Oh, babae, sabi niya. Sinong namatay? Sabi niya, saan ka pupunta? Sinong namatay? Bakit nakapagluksa? Sabi niya, namatay ang Diyos ni Martin Luther. Makikipaglamay ako. Nagalit si Martin Luther. Babae, tumigil ka dyan. Huwag kang magsalita ng kalapastanganan. Hindi patay ang aking Diyos. Tingnan mo ang itsura mo, sabi niya. Tingnan mo yung pinag-uugali mo. Tingnan mo yung ginagawa mo. Hindi ba pinapakitang ang Diyos mo'y parang patay? Natauhan si Martin Luther. At siya po'y bumangon muli at nag-share. Alam mo yung unang mga, dahil marami ayaw makinig sa kanya, tinawag siyang heretic, sinyera niya mga bata. Sinelgop niya mga bata. Tinuruan niya mga bata. And the rest is history. Dumating na po yung Reformation.
yung Protestantism. Nabuksan na ang mga tao sa Bible. Amen? Kapatid, buhay ang ating Diyos. Kung patay ang ating Diyos, nasa iyo ang lahat ng karapatan na mawala ng pag-asa at sumimangot at manatiling malungkot. Pero dahil buhay si Jesus, hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Bumangon siya, ikaw din ay babangon. Amen? Mula sa libingan ng kalungkutan, ng kabiguan, ikaw ay lalabas na matagumpay, kagaya ng ating Panginoon Jesus. Lahat po ng handang bumangon, magsabi ng Amen. Tandaan nyo, tayong lahat na nakay Kristo ay nakatalagang magtagumpay. Gaano man kahirap ang ating labanan. Ang tanong ko ngayon sa inyo, anong labanan ang kinakaharap niyo ngayon? Cancer ba? Utang? Tao? Relasyon? Ano man yan? Palaging may solusyon. Palaging may pag-asa. Remember this, we are destined to rise again no matter how bad we fall. Kaya naman kagrabe yung ating pagkabagsak, hindi pwedeng hindi ka bumangong muli. Hindi lang si Fernando Bo Jr. ang babago na dudurugin kayo. Amen? Kapatid, we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Many people of God, after an ugly downfall, experience a strong comeback. Tingnan natin, si Moses, nang magkamali siya, nakapatay. He was so passionate, so zealous in obeying God. Paano niya maligtas, ma-deliver ang Israel? At mahal na mahal niya ang bayan ng Diyos. At isang araw may nakita siya isang Egyptian, pinagmamalupitan, sinasaktan yung isang kababae niya. Ano, pinagtanggol ni Moses, hindi sinasadya na patay niya. At dahil doon, naging wanted siya. At papatayin din siya. Nagtago siya sa Midian. For 40 years, akala niya, yun na ang buhay niya. Nawala siya sa kanyang purpose. Nawalan siya ng layunin sa buhay. Ang naisip niya, private life na lang. Hindi na qualified. Dito na lang ako. Alam mo, pag nawawala mo yung purpose ng buhay mo, gusto mo, private life na lang. Pamilya ko na lang, saka mga tupa. Look at that 40 years in Midian. Itong si Moses na ito na naligtas. Kasi pinapatay noon yung mga lalaking Hebreo na pinapanganak. Pero siya sinave, di ba? Kaya ang pangalan, and then ang ginawa ng nanay, gumawa ng basket at pinaagos sa tubig. No? Nakita siya ng anak ng Pharaoh na naliligo at kinuha yung bata. Kaya ang pangalan Moses, kinuha mula sa tubig. Kaya yun ang ibig sabihin ng pangalan Moses, sinagip. No? And then, nandun yung kanyang kapatid, si Miriam, nakatingin at lumapit. Natuwa yung prinsesa. Sabi niya, ang ganda ng bata. Gusto po niyo, ihanap ko ng mag-aalaga? O hinanap ng mag-aalaga? At ang kinuha mag-aalaga, nanay. Nanay ni Moses. So, inaalagaan na anak, sinesweldohan pa, at nasa palasyo pa. Amen? Ang ganda ng kwento ni Moses. Mga kapatid, ang ganda ng kwento ng buhay natin, niligtas ka. Tinawag ka ng Panginoon. Pinagpala ka. Pero isang problema lang kung minsan nawala ka. Isang pagkakamali lang, bumagsak tayo. Naligaw tayo. Anong nangyari? For 40 days, si Moses nandun. But praise God, tinawag siyang muli ng Panginoon. At si Moses, meron siyang strong comeback. Dineliver niya, niligtas niya ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin. Amen? Mga kapatid, maraming naghihintay sa iyo for your strong comeback. Sapagkat maraming mabibless, maraming pagpapalain. Pag muli kang nag-init, nag-alab, nag-apoy sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Maraming masasave. Pero bakit ngayon parang walang nasasave sa iyong buhay? Wala kang nasasharean. You have lost your track. You have lost your purpose. Dapat, tandaan ito mga kapatid, dapat huwag natin kakalimutan, we are saved to serve and to save others. Hallelujah. Isa pa po, na mayroong strong comeback, sa David. Alam po sa David, anointed din po sa David, di ba? Ang ganda rin ng simula niya.
Pero may dumating na trahedya sa buhay niya na masakit. Nagkasala siya. And he committed a cold-blooded murder. Pinlano niya kung paano mapatay yung asawa ni Bathsheba. Nilagay sa front line ng labanan. Ang tutunin mo, napakasama ni David. Dapat siyang patayin. At hindi nagre-repent. Kung hindi lang dumating si Prophet Nathan. And then doon na na-realize na David ang kanyang pagkakamali. Siguro kung tayo makagawa ng ganong klaseng kasalanan, parang ayaw mo nang bumangon pa. Ayaw mo na magpatuloy. But David clung to the mercy of God. Nanghawak siya sa habag ng Diyos. Mga kapatid, sa mga panong bumagsak na, nabigo mo ang asawa mo, nabigo mo ang anak mo, nabigo mo ang Lord. Nandun pa rin ang kanyang biyaya para patawarin ka, para ibangon ka, para ligtas ka, at muli kanyang gamitin. Kaya nasabi ni David, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. This is David. And then, I will transgression, sabi niya, your way. Amen? Muli siyang naglingkod sa Panginoon. Isa pa po, ito, masamang hari ito, si King Manasseh, ano? Mababasa niyo kanyang kwento sa 2 Chronicles, chapter 33. Ito po ang isa sa pinakamasamang nabuhay na hari sa Israel. 55 years naghari siya. 55 years. At yung kanyang unang panahon ng kanyang paghahari, wala siyang ginawang maganda. Karambalduman at kalapastangan ang ginawa sa Diyos. No? Ang isa pang ginawa niya, naglagay siya ng mga Diyos-Diyosan ni Baal, ni Astera, at ang buong Israel, nasama niya sa idolatry, sa corruption, sa masamang pamumuhay. Kaya nagalit ang Lord sa Israel, sa Huda. Ang ginawa, pinalusob sa mga Babylonians. At dahil sa kasamaan nito, hinuli ito, dinala sa Babylon. Nang ito'y huliin, napakasama ang nangyari sa kanya. Nalagyan ng tanil ka na sa leeg at pahangaw sa ilong. Nakakahiya. Pinahirapan. Yan, sa picture, nakikita nyo. Yan. Napakasama niya. Pero nang nasa Babylon na po siya, napagawari niya ang kanyang kasamaan. Siya'y umiyak, nanalangin. Baka napakasama na kanyang ginawa. Dumating ang judgment sa bansang Israel because of him, pinatawad siya ni Yahweh. At muling pinabalik sa Israel. Amen? Strong comeback. Gaano man kabigat, kagrabe ang ating mga nagawa, palagi kang pwedeng makabalik sa Diyos. Si Peter at ang mga disciple, pinagkanulo si Jesus ni Judas, di ba? Pero wala, katulad lang ng mga disciple o ni Judas, yung mga ginawa ng mga disciple, tinakwil nila si Jesus. Sabi, hindi kilala. At ito si Peter, nang siya na-confront, 3 times sinanong siya, dininay niya at nagmura pa, sumumpa pa, hindi ko yung kilala. And then, tumilahok yung manok. Doon niya na-realize. Nagbalik na lang siya sa pangingisda. Kasi tapos na, wala na. Back to normal. Namatay pa si Jesus, pinahako sa krus. Back to normal, sabi niya. Pero muling nabuhay si Jesus. At kinausap siya. Pinatawag siya nang siya mag-resurrect. Nang makita siya ng tatlong Maria, nang magbuhay muli si Jesus, sabi niya, tell Peter, sabi sa Mark chapter 15, sabihin niyo kay Pedro, magkikita kami sa Galilea. Amen? At si Peter, sa kanyang unang preaching, 3,000 ang nasave. Strong comeback. Amen? Pwede kang muling makabalik. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At maaaring kagaya tayo ng prodigal son. Ng prodigal son. Ano itong prodigal son? Buhay pa yung tatay, kinuha na yung mana. Kinukuha na yung mana. Pag sinabing kinukuha yung mana, parang sinasabing sana mamatay ka na. Hindi makapaghintay. Naiinip. Akin na yung mana ko. Ayaw ko na sa poder mo. Nang umalis itong prodigal son, hindi lang yung tatay ang tinakwil, pati Diyos nila. Yun ang alang kultura eh. Kaya parang wala na siyang karapatan bumalik.
Wala na siyang karapatang makabalik pa. Pero ano pong nangyari? Naalala niya yung pagmamahal ng ama. Yung generosity ng kanyang ama sa bahay ng ama. Nang siya po yung nasa kulong, nag-aalaga na lang ng baboy. Alam niyo yung kwento ng Prodigal Son, di ba? Sa next Sunday, tutuloy natin to, titingnan natin yung kanyang strong comeback. Itong Prodigal Son na ito, na-realize niya, siya namamatay sa gutom. Pero sa bahay ng kanyang ama, sakana sa pagkain, pati alipin, kung kumain, magarbo. Babalik ako, sabi niya. Itong tatay naman, bakit nakilala yung anak? Kasi laging inihintay. Ano man ang ginawa ng anak niya, anak pa rin niya ito. At inihintay. Kaya nang makita pabalik ang anak, tumakbong pa sa lubong. Niyakap. Hindi ba nasabi ng anak yung kanyang sasabihin na pinractice na repentance? No, niyakap, pinagkan, kahit amoy baboy. Nakilala yung anak. At pagkatapos, sabi niya, madali, sabi, kumakain ng panibagong damit, ng balabal, ng panyapak, ng sinsing suotan ng anak ko. Alam ba bakit niyakap? Kasi kung hindi niya gagawin yon, yung mga taga-village, yung anak, babatuin. Kasi nakagawa siya ng kalapastanganan. Pero yung tatay nandoon para yakapin, ipakita ang tinatanggap, protektahan. Mga kapatid ko, ang ating Diyos hindi galit sa iyo. Napaka-generous niya. Binigay niya ang kanyang anak para sa atin si Jesus upang tayo'y lumaya mula sa kulungan ng baboy. Naghihintay ang ating Ama. You can have a strong comeback. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, next Sunday, huwag kayong mawawala. Next Sunday. Ako ba nandyan? Hindi ako mawawala. Next Sunday. 7 steps toward your strong comeback. Ito ang ating pag-uusapan. 7 steps. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 7 steps to your strong comeback. Ito ang ating titignan this coming Sunday. Hallelujah. Amen? Marami na wala sa purpose. Naging private ang buhay. Ginawang ordinaryo ang buhay. God is calling us. Amen? Yung prodigal son, ang ganda ng kwento. Ang sabi niya sa kanyang sarili, Ama, nag-aasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawagin mo na iyong anak. Ibilang mo na lang ako isa sa iyong alipin. Kumisang ganyan tayo pag tayo nagkasala. Na pag lalapit ka sa Diyos, kahit alipin na lang ako, hindi na ako karapat-dapat. Kapatid, hindi ka alipin. Ikaw ay anak. Ano man ang nagawa mo, anak ka pa rin ng Diyos. Ang mahalaga lang, magbalik ka. Yung takot sa isip ng batang ito, ng prodigal son, baka i-reject. Baka itakwil, baka hindi tanggapin. Kaya iniisip niya, pagmamakaawa, ituro na lang sa ibilang na lang na isang alipin. Yan ang ating iniisip. Kapatid ko, ikaw lang ang nagbago. Ang Diyos ay hindi nagbago. Anak ka niya. Mahal ka niya. Alang-alang kay Jesus. Tinatanggap ka niya.